Isang nakabibinging lagabog. Iyon ang tunog na sumira sa katahimikan ng malapalasyong mansyon at marahil pati na rin sa kinabukasan ni Lirabel Santos. Nanigas si Lira sa kanyang kinatatayuan, ang basahan ay tila dumikit sa nanginginig niyang kamay. Sa sahig na gawa sa makintab na marmol, nagkalat ang pira-pirasong porselana na dating isang eleganting banga. Ang mga asul na disenyo nito, na kanina lang ay buong pag-iingat niyang pinupunasan, ngayon ay mga basag na piraso ng isang bangungot. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig pa sa aircon ng mansyon. Unang araw niya sa trabaho. Unang araw ng kanyang pag-asa. At sa isang iglap, tila gumuho ang lahat. Ang mukha ng kanyang nanay na may sakit ang unang pumasok sa kanyang isip, si Nanay Elena, ang nag-iisang pamilya niya, na naghihintay sa kanya sa maliit nilang inuupahang kwarto. Ang mga gamot nito, ang bayarin sa ospital lahat iyon ay nakasabit sa sweldong inaasahan niya mula sa trabahong ito. Sino ang may gawa nito? Isang boses na malalim, malamig at walang emosyon ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Dahan-dahang lumingon si Lira. Sa paanan ng malawak na hagdanan, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa perpekto nitong katawan. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay pa atras, at ang mga mata nito, na nakatitig ngayon sa basag na banga, ay kasing talim ng kutsilyo. Ito si Sir Ramon Alejandro de la Cuestale. Ang sihi. Ang amo niya. Ang halimaw ng Forbes Park, ayon sa bulong-bulungan ng ibang kasambahay. Naramdaman ni Lira ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Lumakad si Mon palapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may otoridad. Hindi siya tumingin kay Lira. Ang mga mata niya ay nanatiling nakapako sa mga piraso ng porselana sa sahig. Hindi mo sinasadya, ulit niya sa boses na mas lalong nagpatindig sa mga balahibo ni Lira. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng Ming Dynasty vase na iyan? Ang buong buhay mong pagsisilbi dito ay hindi pa sapat para mabayaran yan. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Lira. Nagsimulang mag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Huwag, Lira. Huwag kang iiyak, utos niya sa sarili. Ngunit ang mga butil ng luha ay nagbabadyang tumulo. Ibabawas ko sa sweldo mo, malamig na deklara ni Mon, sa wakas ay ibinaling ang matalim na tingin sa kanya. Bawat sentimo. Doon, sa gitna ng kanyang takot at kahihiyan, may ibang kumislap sa isipan ni Lira. Isang alaala. Kanina, habang maingat niyang nililinis ang banga, napansin niya ang isang napakaliit, halos hindi makitang guhit malapit sa pinakailalim nito. Isang lumang lamat. Naalala niya kung paano ito halos hindi gumalaw mula sa kinatatayuan nito ng aksidente niya itong masagi. Isang desperadong tapang ang biglang umusbong sa kanyang puso. Kung mawawala rin lang ang lahat, susubukan na niyang iligtas ang kanyang sarili. Sir, nagsalita siya, sinisikap na patatagin ang kanyang boses. May lamat na po ang banga bago ko pa man ito malinis. Natigilan si Mon. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Isang pahiwatig ng sorpresa sa kanyang perpektong mukha. Anong sinabi mo? Mayroon na po itong lamat, pag-ulit ni Lira, mas may kumpiyansa na ngayon. Napakaliit lang po, pero nakita ko. At kung mapapansin niyo po, sir, itinuro niya ang mga piraso sa sahig. Ang pagkabasag po niya ay nagsimula sa isang gilid lang. Kung nahulog po ito ng buo, dapat ay durog ang gitna. Pero ang basag ay nagmula sa lamat na nandoon na. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tinitigan siya ni Mon, ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nagbaba ng tingin si Mon sa mga piraso ng banga, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanya. Si Lira ay nakayuko, naghihintay ng hatol, ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na nagsalita pa si Mon. Tumalikod lang ito at nagsimulang umakyat sa hagdan. Iniwan si Lira na nanginginig pa rin sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang unang araw. Nang makarating si Lira sa kusina, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Aling Nita, ang mayordoma na unang tumanggap sa kanya kaninang umaga. Hisa, anong nangyari? Narinig ko ang sigaw ni Sir Mon, malumanay na tanong nito habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Nanginginig na kinuwento ni Lira ang buong pangyayari. Pagkatapos niyang magsalita, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Aling Nita.
Huwag mo nang masyadong dibdibin yun, sabi nito habang marahang hinihimas ang likod ni Lyra. Ganyan talaga yang si Sermon. Naging ganyan lang naman siya simula nang lokohin siya ng dati niyang fiance. Napatingin si Lyra. Oh, anak, akala mo lang masungit. Pero sa totoo lang, takot lang masaktan yan ulit. Mula noon, lahat ng tao sa paligid niya, lalo na ang mga babae, pinagdududahan na niya. Para sa kanya, lahat ay may motibo, lahat ay may kailangan. Ang kwento ni Aling Nita ay nagtanim ng isang maliit na butil ng kakaibang damdamin sa puso ni Lyra. Hindi pa rin ito nabubura ang takot at inis na naramdaman niya, ngunit may kaunting puwang na nabuksan para sa pag-unawa. Ginugol ni Lyra ang natitirang bahagi ng araw sa pag-iwas sa landas ni Sir Ramon. Bawat anino, bawat yabag sa pasilyo, ay nagpapakaba sa kanya. Inaasahan niyang anumang oras ay tatawagin siya para sabihing tanggal na siya sa trabaho. Ngunit ang tawag na iyon ay hindi dumating. Nang malalim na ang gabi at halos lahat ay natutulog na, isang katulong ang kumatok sa maliit na silid niya. Lyra, pinapatawag ka ni Sermon sa kanyang opisina. Ito na. Ito na ang katapusan. Habang naglalakad siya sa mahaba at tahimik na pasilyo patungo sa opisina ng amo, pakiramdam ni Lyra ay dinadala siya sa bibitayan. Huminga siya ng malalim bago kumatok ng 3 beses sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Pasok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mon na nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, abala sa mga papel sa kanyang harapan. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Ang ilaw lamang mula sa desk lamp ang nagsisilbing liwanag sa malawak na silid. Sir, pinapatawag niyo raw po ako, nanginginig niyang sabi. Tumigil sa pagsusulat si Mon. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay seryoso, hindi na galit tulad kanina, ngunit mas lalong naging mahirap basahin. Walang anumang bakas ng insidente kaninang umaga sa mukha nito. Inabot nito ang isang folder na nasa ibabaw ng mesa at inilapit ito sa kanya. Halika, utos nito. Nag-aalangang lumapit si Lyra. Nang nasa tapat na siya ng mesa, binuksan ni Mon ang folder. Isang makapal na kontrata ang laman nito. Hindi nagsalita si Lyra. Naghintay lamang siya. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang atensyon nito ay nasa mga dokumento. Mula ngayon, ikaw ang personal assistant ko. Nagulat si Lyra. Ko. Pipero kasambahay po ang inaplayan ko. Hindi ako bingi, sagot ni Mon, hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga papel. At hindi ako nagtatanong. Nag-uutos ako. Itinulak nito ang folder at isang ballpen palapit sa kanya. Bawal ang tanong. Bawal ang reklamo. At bawal kang umalis sa mansyong ito nang walang pahintulot ko. Pirmahan mo to. Nakatitig lang si Lyra sa kontrata, ang isip niya ay gulong-gulo. Ano ito? Isang parusa ba ito na mas malala pa sa pagbabayad ng basag na banga? O isang bagay na iba? Ano pang hinihintay mo? Tanong ni Mon, sa wakas ay tinitigan siya ng diretsyo. Ang mga mata nito ay tila ng aasar at puno ng hamon. Parusa. Iyon ang salitang paulit-ulit na sinasabi ni Ramon sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan niya si Lyra na nakatayo sa harap ng kanyang mesa, halatang naguguluhan at natatakot. Parusa ito para sa katigasan ng ulo ng babae. Isang paraan para maipakita kung sino ang may kontrol, kung sino ang nasusunod sa loob ng pamamahay na ito. Pagkatapos ng ginawa nitong pagsagot sa kanya kaninang umaga, isang bagay na walang sinuman ang naglakas loob na gawin, kailangan niyang ipaalala rito kung saan ito lulugar. Gagawin niyang personal assistant. Ipapagawa niya ang mga pinakamahihirap at pinakanakakainip na trabaho. Susubukin niya ang pasensya nito hanggang sa ito na mismo ang sumuko at magmakaawang ibalik na lang sa pagiging simpleng kasambahay. Iyon ang plano. Isang perpektong plano para sa isang aroganteng dihi na nasaling ang ego. Ngunit habang tinititigan niya ang babae na nag-aatubiling hawakan ang ballpen, may ibang bahagi sa kanya ang nagsasabing hindi lang iyon ang dahilan. Ang matalas na obserbasyon nito tungkol sa lamat ng banga mayroong talino sa mga matang iyon na hindi niya inaasahan. At sa isang iglap kaninang umaga, sa kabila ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang kislap ng paghanga. Isang damdaming mabilis niyang iwinaksi. Hindi ka pa tapos, tanong niya, ginawang mas malamig ang kanyang boses para itago ang anumang bakas ng interes.
Napapikit si Lera sandali bago kinuha ang ballpen. Nang walang imik at may bahagyang panginginig sa kamay, nilagdaan nito ang kontrata. Pagkatapos, marahan nitong isinara ang folder at iniurong pabalik sa kanya. Hindi ito tumingin sa kanya. May iba pa po ba kayong iutos, sir? Wala na. Makakaalis ka na, sabi niya, agad na ibinaling ang atensyon sa kanyang mga papeles, na para bang wala na itong halaga. Narinig niya ang mahinang yabag nito papalabas, at ang marahang pagsara ng pinto. Nang siya na lang ulit ang mag-isa, napasandal si Mon sa kanyang silya at napabuga ng hangin. Ano ba itong pinasok ko? Tanong niya sa sarili. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito man ay parusa o isang biglaang kapritso, isa lang ang sigurado, ang mga susunod na araw sa mansyon ng mga De La Cuesta ay magiging mas interesante. Kinabukasan, sinimulan ni Mon ang kanyang kiparusa. Dinala niya si Lera sa isang halos nakalimutan ng silid sa dulo ng pasilyo. Ang stockroom. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanila. Sa loob, tambak-tambak ang mga folder at kahon ng mga lumang dokumento ng kumpanya, walang kaayusan, tila binagyo. Ang trabaho mo para sa araw na ito, sabi ni Mon, ikinumpas ang kamay sa buong silid. Ayusin mo ang lahat ng yan. Ihiwalay mo ayon sa taon, pagkatapos ay alphabetize mo bawat folder. Gusto ko, bago ako umuwi galing opisina, maayos na to. Tumingin si Lera sa mga bundok ng papel, pagkatapos ay sa kanya. Walang bakas ng reklamo sa mukha nito, tanging isang tahimik na determinasyon. Tumango lang ito. Masusunod po, sir. Iniwan niya si Lera roon, kontento sa sarili. Imposible ang pinapagawa niya. Aabutin ito ng isang linggo, hindi isang araw. Inaasahan niyang mamayang hapon, makikita niya itong umiiyak sa pagod at pagkabigo. Ngunit nang bumalik si Mon sa mansyon bago maghapunan, hindi iyon ang kanyang naabutan. Pagbukas niya ng pinto ng stockroom, isang malinis at organisadong silid ang bumungad sa kanya. Ang mga kahon ay maayos na nakasalansan sa isang gilid, bawat isa ay may malinaw na label. Ang mga estante, na dati puno ng alikabok, ay punong-puno na ngayon ng mga folder na nakaayos ayon sa kulay. Hindi lang naka-alphabetize at nakaayos ayon sa taon. Gumawa si Lera ng isang bagong sistema, isang mas mahusay na sistema, gamit ang mga color-coded na tag para sa iba't ibang departamento. Natigilan si Mon. Lumapit siya sa isang estante at kinuha ang isang folder. Tama. Perpekto. Nakatayo si Lera sa isang sulok, may bahid ng dumi sa kanyang pisngi, ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Okay na po ba, sir? Pwede na, yun lang ang lumabas sa bibig ni Mon, pilit na itinatago ang kanyang pagkamangha. Tumalikod siya at umalis, ngunit ang imahe ng organisadong silid, at ng babaeng gumawa niyon, ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi ito ordinaryo. Lumipas ang mga araw, at ang bawat parusa na ibinibigay ni Mon ay nagiging isang pagkakataon para kay Lera na ipakita ang kanyang husay. Mula sa pag-research ng datos para sa isang mahalagang presentasyon hanggang sa pag-schedule ng kanyang magulong mga meeting, lahat ay nagagawa nito ng walang palya. Unti-unti, ang inis na nararamdaman ni Mon ay napapalitan ng paghanga. At ang paghanga ay nagsisimulang maging isang bagay na mas komplikado, isang bagay na kinatatakutan niyang pangalanan. Isang gabi, habang tinatapos ang isang report para sa isang malaking merger, naramdaman ni Mon ang matinding pagkirot sa kanyang ulo. Isinawalang bahala niya ito, ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo itong lumalala, sinasabayan ng lagnat. Naging malabo ang kanyang paningin. Huli na nang mapagtanto niyang pinilit niya ng husto ang kanyang sarili. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang naramdaman ay isang malamig na bimpo sa kanyang noo. Isang anino ang gumalaw sa tabi niya. Sir, okay na po ba kayo? Ang boses ni Lera. Malumanay at puno ng pag-aalala. Sa gitna ng kanyang lagnat, isang pangalan ang hindi niya sinasadyang naibulong. Sofia, bakit? Isang saglit na katahimikan. Naramdaman ni Mon ang marahang pagpalit ng bimpo sa kanyang noo. Nang magising siya ng mas malinaw ang isip, madaling araw na. Nakapatong ang isang kumot sa kanya, at sa isang silya, hindi kalayuan, nakita niya si Lera, nakayukyok at mahimbing na natutulog, halatang pagod sa pagbabantay sa kanya.
Isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Mon. Sa loob ng maraming taon, walang sinumang nag-alaga sa kanya ng ganito, isang pag-aalagang walang hinihintay na kapalit. Kinabukasan, isang mahalagang kasosyo sa negosyo, si Amy Tan, ang dumating sa mansyon para sa isang pulong. Naroon si Lera sa tabi ni Mon, handang kumuha ng mga tala. Magaling ang mga bagong proposal ninyo, Mon, sabi ni Amy Tan. Pagkatapos ay lumingon ito kay Lera na may mapangmatang tingin. Pero bago yan, pakikuha mo nga ako ng kape, Ineng. Yung matapang. Bago pa man makatayo si Lera, nagsalita si Mon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Tan, simula niya, tinititigan ng diretso ang kasosyo. She's not the waitress. She's this by assistant, and she has more integrity than most people I know. Please show some respect. Ang katahimikan sa silid ay halos mabasag. Nanlaki ang mga mata ni Amy Tan, halatang nagulat. Maging si Mon ay nagulat sa sarili niyang mga salita. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Lera, isang pinaghalong gulat at pasasalamat, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Matapos ang pulong, hinanap ni Mon si Lera. Nakita niya itong nakatayo sa tabi ng swimming pool, nakatingin sa kumikinang na tubig. Lumapit siya. Lera. Lumingon ito, may bahid pa rin ang pagkailang. I'm sorry, sabi ni Mon, ang mga salita ay tila bago sa kanyang dila. Sorry sa inasal ni Amy Tan at sa naging asal ko sa iyo nitong mga nakaraang araw. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay malalim at tila nakikita ang kaluluwa niya. Okay lang po, sir. Sanay na po ako. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Hindi ka dapat masanay sa ganoon. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng isang tunay na pag-uusap. Tinanong niya ito tungkol sa nanay nito at kinuwento nito ang kanyang mga pangarap sa simpleng paraan na nakakaantig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi na niya nakikita ang kasambahay o ang matalinong assistant. Ang nakikita niya ay si Lera. Isang babaeng may pambihirang lakas at kabutihan ng puso. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan at koneksyon ay biglang pinunit ng isang malakas na tunog. Isang mamahaling itim na kotse ang pumarada ng padabog sa harap ng mansyon. Ang mga matatalim na headlight nito ay tumama sa kanila, sinisira ang mahikang namamagitan. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng eleganteng damit, ngunit may matapang at kalkuladong ekspresyon sa mukha, ang bumaba. Ang kanyang presensya ay nagdala ng biglaang lamig sa hangin. Nanigas si Mon. Ngunit nang tignan niya si Lera, nakita niya ang isang bagay na mas matindi pa sa gulat. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sa isang tinig na halos pabulong, puno ng takot na matagal ng kinikimkim, narinig ni Mon ang pangalang nagpabago sa lahat. Tita Imelda D. Ang pangalang iyon, na binigkas ni Lera na parang isang sumpa, ay sumira sa mahikang nabuo sa pagitan nila ni Mon sa tabi ng pool. Ang babaeng bumaba sa kotse, si Imelda Rosales, ay naglakad palapit na may ngiti sa labi, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay matalas, tila sinusuri ang bawat detalye ng eksena, ang pagiging malapit ni Lera at Mon, ang katahimikan ng gabi, ang unti-unting namumuong koneksyon. Lera Belle, Hisha, bati ni Imelda, ang boses ay matamis na may bahid ng lason. Hindi mo man lang sinabi sa akin na dito ka na pala nagtatrabaho. Nag-alala ako sa'yo. Napayo ko si Lera, ang kaninang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Tita Imelda, ano po ang ginagawa ninyo rito? Ako dapat ang magtanong niyan, sagot ni Imelda, ang tingin ay lumipat kay Mon na may kasamang paghanga. En de la Questa, I presume. Ako po si Imelda Rosales, tiyahin nitong si Lera. Pasensya na sa abala. Narinig ko kasing may sakit ang nanay niya, kaya gusto ko sanang mag-abot ng kaunting tulong. Ang mga salita ay puno ng pag-aalala, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay tila isang babala para kay Lera. Isang paalala kung sino ang may kapangyarihan, kung sino ang nakakaalam ng kanyang mga kahinaan. Naglahad ng kamay si Mon. Ramon de la Cuesta. It's the pleasure, ma'am. Hindi ko alam na may pamilya pala si Lera na malapit lang dito. Oh, syempre. Pamilya kami.
Palagi kaming nagtutulungan, sabi ni Imelda, habang binibigyan si Lera ng isang tingin na nagsasabing manahimik ka lang. Simula ng gabing iyon, ang mansyon ng mga De La Cuesta ay naging isang entablado para sa tila walang katapusang dula ni Imelda. Sa harap ng pamilya ni Mon, siya ay ang mapagmahal at nag-aalalang tiyahin. Ngunit kapag sila na lang ni Lera ang naiiwan, lumalabas ang tunay niyang kulay. Isang hapon, habang nag-aayos si Lera ng mga bulaklak sa kusina, pumasok si Imelda na parang bagyo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Mahinang singhal nito, tinitiyak na walang ibang makakarinig. Akala mo ba dahil pinagtanggol ka ng amo mo ay espesyal ka na? Huwag kang mangarap, Lera. Katulong ka lang dito. At kapag nalaman nila ang lahat ng baho mo, ang lahat ng pagkakamali mo noon, sa tingin mo ba ay mananatili ka pa rito? Naramdaman ni Lera ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pagkakamali na tinutukoy ni Imelda ay isang insidente noong bata pa siya, isang bagay na palaging ginagamit nito para kontrolin siya. Wala po akong ginagawang masama, tita, mahinang sagot ni Lera. Talaga ba? Isang masamang ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Bigla nitong hinawakan ang isang paso ng kumukulong tubig na nakasalang sa kalan at sinadyang itagilid ito. Sumirit ang mainit na tubig at tumama sa kamay ni Lera. Aray, napasigaw si Lera sa sakit at gulat. Ay, naku. Sorry, Hija. Nadulas ako, malakas na sabi ni Imelda, sapat para marinig sa labas ng kusina, sabay bigay ng isang tinging puno ng pagbabanta kay Lera. Iniwan siya nitong mag-isa, hawak ang namumula at napasong kamay, ang puso ay puno ng galit at kawalan ng magawa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lera. Ang sakit ng kanyang paso ay wala kumpara sa sakit na dulot ng mga salita at gawa ni Imelda. Tahimik siyang lumabas sa kanyang silid para kumuha ng yelo sa kusina. Pagdating niya roon, may naabutan siyang liwanag. Nakatayo si Mon sa tabi ng ref, hawak ang isang first aid kit. Tila hinihintay siya nito. Nakita ko ang nangyari kanina sa Kihi. Mahinang sabi ni Mon, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Lera dati, galit para sa kanya. Hindi aksidente yon. Hindi nagsalita si Lera. Lumapit si Mon. Patingin ng kamay mo. Nag-aalangang iniabot ni Lera ang kanyang kamay. Maingat itong hinawakan ni Mon, ang kanyang mga daliri ay mainit at magaspang kumpara sa balat niya. Dahan-dahan niyang nilagyan ng gamot ang paso. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit, at sa katahimikan ng gabi, ang simpleng pagdampi na iyon ay nagdala ng isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Lera. Napatingin siya sa seryosong mukha ni Mon na nakatuon sa paggamot sa kanyang sugat. Sa sandaling iyon, ang sihi na kinatatakutan niya ay nawala. Ang natira ay si Mon, isang lalaking nag-aalala para sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay nabasag makalipas ang 2 araw. Nagulat ang lahat nang bumisita ulit si Imelda, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siya, isang magandang dalaga na halos kaedad ni Lera. Mon, nais kong ipakilala sa iyo ang anak ko, si Clarice, buong pagmamalaking sabi ni Imelda sa harap ng pamilya De La Cuesta. Kadarating lang niya galing sa pag-aaral sa Switzerland. Naisip ko, baka magkasundo kayo. Si Clarice ay gumiti ng matamis kay Mon, isang ngiting pinag-aralan at perpekto. Naintindihan agad ni Lera ang lahat. Ito ang tunay na plano. Ang pagdating ni Imelda ay hindi lang para pahirapan siya, kundi para maglatag ng isang bitag para kay Mon. Pakiramdam ni Lera ay gumuho ang kanyang mundo. Ang presensya ni Clarice ay nagdulot ng bigat sa dibdib ni Lera. Sa bawat pagkakataong nakikita niyang nag-uusap sina Mon at Clarice, o kapag tumatawa ang pamilya ni Mon sa mga kwento ni Clarice, nararamdaman niya ang isang kirot. Ang pader na pinilit niyang itayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkalamat. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Kailangan niyang lumayo kahit saglit lang. Habang naglalakad siya sa hardin, narinig niya ang isang boses sa likod niya. Lera. Simon. Gusto mo bang mamasyal? Tanong nito. Bago pa man siya makasagot, iginya na siya ni Mon sa isang pinto sa likod ng garahe. Sumakay sila sa isa sa mga hindi gaanong kapansin-pansing sasakyan nito at tahimik na umalis sa mansyon na para bang mga magnanakaw sa gabi. Dinala siya ni Mon sa isang lugar na hindi niya kailanman inaasahan, isang masiglang night market sa labas ng Maynila. Ang hangin ay puno ng amoy ng barbecue at sinangag. Ang ingay ng mga tindera at tawanan ng mga tao ay musika sa kanyang pandinig.
Dito, walang De La Cuesta o kasambahay. Sila lang ay Simon at si Lyra. Bumili sila ng isaw at kwek-kwek. Tumawa si Mon nang makitang nadumihan ng suka ang gilid ng labi ni Lyra. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang hinlalaki, isang kilos na nagpatigil sa paghinga nilang dalawa. Sa ilalim ng mga makukulay na ilaw ng perya, sa gitna ng maraming tao, pakiramdam ni Lyra ay sila lang ang naroroon. Ito ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Nang ihatid siya pabalik, iniwan siya ni Mon sa pinto sa likod ng hardin. Salamat, Lyra, sabi nito, ang mga mata ay kumikinang. Matagal na akong hindi naging masaya ng ganito. Pumasok si Lyra sa mansyon na lumulutang sa alapaap. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang labi. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, hindi niya namalayan ang isang anino na nagmamasid sa kanya. Nang buksan niya ang ilaw sa kusina para uminom ng tubig, nandoon si Imelda, nakatayo na parang isang multo. May hawak itong isang kumikinang na kwintas na diamante. Ibinagsak ito ni Imelda sa sahig, sa mismong paanan ni Lyra. Ang tunog nito sa marmol ay nakabibingi. Nakita ko to sa kwarto ni Sermon, malamig na sabi ni Imelda, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Iyo ba to, Lyra? Bukod sa pagiging ahas, magnanakaw ka na ba ngayon? Nakatayo si Ramon sa balkonahe ng Grand Ballroom, hawak ang isang baso ng champagne, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa karamihan ng mga bisita. Hinahanap niya ang isang tao lang. Ang gabi ay para sa ika-negatibo 40 anibersaryo ng De La Cuesta Group of Companies. Lahat ng importanteng tao sa mundo ng negosyo at alta sosyedad ay naroroon. Ang kanyang ama ay abala sa pakikipag-usap sa mga senador, habang ang kanyang ina ay masayang ipinapakita ang bagong hiyas nito sa kanyang mga amiga. Sa isang sulok, nakikita niya si Imelda at Clarice, na abala sa pagpapabilib sa mga board member. Normal na gabi para sa mga De La Cuesta. Pero para kay Mon, may kakaiba ngayong gabi. Isang kaba na may kasamang pananabik. Kaninang hapon, palihim niyang iniwan ang isang kahon sa ibabaw ng kama ni Lyra. Sa loob, isang simpleng navy blue na damit. Hindi ito magarbo, hindi rin gawa ng isang sikat na designer, pero alam niyang babagay ito kay Lyra. Kasama nito ay isang maikling sulat, maging Cinderella ka ngayong gabi. Hintayin kita. Shee. Nang sa wakas ay makita niya si Lyra na pumapasok sa ballroom, napigil ni Mon ang kanyang paghinga. Suot nito ang damit. Ang simpleng tela ay tila naging pinakamahal na seda sa katawan nito. Ang buhok nito ay nakapusod lang, pero may ilang hibla na naligaw sa kanyang mukha, na nagdagdag sa natural nitong ganda. Sa gitna ng mga babaeng naliligo sa diamante at pabango, si Lyra ay isang hininga ng sariwang hangin. Isang bituin na hindi kailangan ng palamuti para kumislap. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito habang naglalakad ito papasok, tila nalulunod sa karangyaan ng paligid. Gusto niya itong lapitan, hawakan ang kamay nito at sabihing, dito ka nababagay sa tabi ko. Ngunit alam niyang magiging malaking eskandalo iyon. Sa ngayon, kontento na siyang pagmasdan ito mula sa malayo. Habang nagpapatuloy ang programa, nagsimulang umikot ang plano ni Imelda. Lumapit ito sa ina ni Mon, si Doña Elvira, na may ekspresyong puno ng pag-aalala. Doña, ang ganda po ng suot ninyong diamond watch. Regalo po ba ni Don Ricardo? Ipinagmalaki ni Doña Elvira ang relos. Imelda. Kabibigay lang niya kanina. Makalipas ang isang oras, habang abala ang lahat sa pagsasayaw, isang malakas na sigaw ang pumunit sa masayang tugtugin. Nawawala ang relos ko. Ang diamond watch ko, wala na. Si Doña Elvira. Halos hysterical ito. Nagkagulo ang lahat. Mabilis na ipinasara ng kanyang ama ang lahat ng labasan. Walang pwedeng umalis hanggat hindi nahahanap ang relos. Nakatayo si Mon sa isang tabi, pinapakalma ang kanyang ama, nang lumapit si Imelda. Nako, nakakahiya naman sa mga bisita, sabi nito, sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Baka naman isa sa mga bagong katulong ang nakakuha. Alam niyo na, mahirap magtiwala ngayon. Siguro, para walang masabi ang mga bisita, ang mga staff na lang muna ang kapkapan natin. Sumang-ayon ang ama ni Mon. Isang desisyon na nagpadilim sa mukha ni Mon. Dad, that's unfair to our staff. It's more unfair to your mother. Find that watch, Ramon, sigaw ng kanyang ama. Walang nagawa si Mon.
Pinapila ang lahat ng waiter, busboy at mga kasambahay na tumutulong sa party. Isa-isang binuksan ang kanilang mga bag. Nakita ni Mon si Lera sa dulo ng pila, namumutla, ang mga mata ay puno ng takot. Nagtama ang kanilang mga mata at sinubukan niyang bigyan ito ng isang tingin na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala." Ngunit huli na ang lahat. Nang buksan ng head guard ang maliit na clutch bag ni Lera, isang kumikinang na bagay ang nahulog mula rito. Ang Diamond Watch. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig sa buong ballroom. Nanigas si Mon. Hindi. Hindi maaari. Sinasabi ko na nga ba, sigaw ni Imelda. Isang magnanakaw. Iyan ba ang pinagkakatiwalaan mo, Lera? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya natin. Hindi po sa akin yan, umiiyak na sabi ni Lera, nakatingin kay Mon, ang mga mata ay nagmamakaawa. Sir Mon, maniwala po kayo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mon, lumapit si Clarice. Hawak nito ang kanyang cellphone. Tito, tita. I'm so sorry. Ayaw ko po sanang gawin ito pero... Ipinakita ni Clarice ang screen ng kanyang cellphone sa mga magulang ni Mon. Nakita ko po itong conversation ni Lera at ng kaibigan niya. Look, T. Ang nasa screen ay mga screenshot ng umano i-text messages. Friend, malapit na. Konting kembot na lang, bibigay na si Amy, si. Ang yaman pala talaga. Isang hiyas lang nila, solve na buhay natin. Ang dali lang palang mauto ng mga mayayaman. Ha ha ha. Bawat mensahe ay parang isang sampal sa mukha ni Mon. Ang mga salita ay puno ng panluloko, isang perpektong refleksyon ng bangungot na pinagdaanan niya noon kay Sofia, ang dati niyang fiancé. Ang sakit na nakaraang pagtataksil ay bumalik, sariwa at mas matindi. Anong kalokohan to? Sigaw ng ama ni Mon, ang mukha ay galit na galit. Ramon! Paalisin mo ang babaeng iyan ngayon din. Isang manggagamit at magnanakaw. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mon. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang kanyang pamilya ay naghihintay ng kanyang desisyon. At si Lera nakatayo si Lera roon, basang-basa sa luha, ang mukha ay puno ng sakit at pagkabigo, naghihintay ng kanyang hatol. Ang isip niya ay sumisigaw. Hindi niya ito magagawa. Kilala ko siya. Ngunit ang mga ebidensya, ang relo sa kanyang bag, ang mga text message, ay sumisigaw ng mas malakas. Ang multo ni Sofia ay bumubulong sa kanyang tainga, ganyan sila lahat. Gagamitin ka lang nila. Huwag ka nang magpauto ulit. Ang kanyang puso ay nagdurugo, nahahati sa pagitan ng tiwala na sinimulan niyang ibigay at sa takot na muling maloko. Lumapit siya kay Lera, ang bawat hakbang ay parang milya ang layo. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito habang papalapit siya. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang mga salitang inaasahan nito. Hindi rin ang mga salitang nais niyang sabihin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, isang maskara para sa nagwawasak niyang puso. Sabihin mo sa akin ang totoo, Lera. Ginamit mo lang ba ako? Ang tanong ni Mon ay hindi isang sampal. Hindi rin isang suntok. Ito ay isang patalim na dahan-dahang itinarusok sa puso ni Lirabel, iniikot-ikot hanggang sa madurog ang bawat piraso ng pag-asang natitira sa kanya. Ginamit mo lang ba ako? Ang mga salitang iyon, mula sa lalaking pinagkatiwalaan niya, mula sa lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay espesyal, kahit sa sandaling panahon lang, ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng panlalait at pananakit na natanggap niya mula kay Imelda. Ang pagdududa sa mga mata ni Mon ang pumatay sa kanya. Tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang malamig at basag na katahimikan sa loob niya. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Mon. Nakita niya ang pagkalito roon, ang sarili nitong sakit, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kawalan ng tiwala. Wala nang saysay ang magpaliwanag. Wala nang saysay ang umiyak. Sa isang ballroom na puno ng mga taong humuhusga sa kanya, sa harap ng lalaking bumasag sa kanyang puso, natagpuan ni Lera ang huling piraso ng kanyang dignidad. Kung iyan ang tingin niyo sa akin, sir, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, walang bahid ng panginginig. Wala na po akong kailangang sabihin. Iyon lang. Walang dagdag. Walang bawas.
Isang simpleng pangungusap na naglalaman ng lahat ng kanyang pagkabigo. Dahan-dahan siyang tumalikod. Narinig niya ang pangalan niya na tinawag ni Mon, isang pabulong na pagsisisi, ngunit hindi na siya lumingon. Naglakad siya papalabas ng ballroom, ang mga bulungan at mapanghusgang tingin ng mga tao ay tila mga anino na dumadaan lang sa kanya. Wala na siyang maramdaman. Manhid. Basag. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa silid ng mga katulong. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag, ang parehong bag na ginamit niya noong unang araw niyang dumating na puno ng pag-asa. Isinilid niya ang iilang piraso ng kanyang damit, ang kanyang lumang cellphone, at ang maliit na litrato ng kanyang ina. Hindi na niya kailangan pang paalisin. Siya na mismo ang aalis. Nagsimulang pumatak ang malakas na ulan sa labas, tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sinalubong siya ni Aling Nita, ang mga mata nito ay puno ng luha at awa. Hisa, saan ka pupunta? Huwag kang umalis ng ganito pag mamakaawa ng matanda. Alam kong hindi mo ginawa yon. Isang bitag lang ang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lyra. Alam niyo po, Aling Nita. Alam ko po. Pero siya hindi niya alam. O baka ayaw niyang alamin. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Salamat po sa lahat. Iyon na ang huli niyang sinabi. Lumabas siya ng mansyon ng mga de la Cuesta sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Hindi siya nagdala ng payong. Hinayaan niyang basain ng malamig na ulan ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Hinayaan niyang itago nito ang mga luhang nagsimula na namang dumaloy ng walang tigil. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom sa kanyang balat, isang paalala ng bawat sakit, bawat kasinungalingan, bawat basag na pangarap. Ang panaginip ay tapos na. Samantala, sa loob ng mansyon, nakatayo si Mon sa gitna ng ballroom, na ngayon ay unti-unti nang nababawasan ng tao. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang imahe ni Lyra na tumatalikod, ang kawalan ng buhay sa mga mata nito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Wala na po akong kailangang sabihin. Bakit hindi ito nagpaliwanag? Bakit hindi ito lumaban? Kung inosente siya, dapat ay sumigaw siya, dapat ay nagmakaawa siya. Ngunit hindi. Tinanggap lang niya ang hatol. Ang katahimikan niya ay mas nakabibinggi kaysa sa anumang sigaw. Lumapit si Imelda, ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Ramon, anak. Huwag mo nang isipin yon. Ginawa mo ang tama. Pinalaki ka naming mabuting tao, hindi ka dapat maloko ng mga ganyang klaseng babae. Tinignan lang siya ni Mon, isang malamig at walang ekspresyong tingin, bago tumalikod at umakyat sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kama. Ang amoy ng pabango ni Lyra ay naiwan pa rin sa kanyang unan. Ang simpleng damit na binigay niya ay nakasabit pa sa aparador. Bigla, isang matinding galit ang kanyang naramdaman, galit sa sarili. Pinagsisihan niya ang kanyang tanong. Pinagsisihan niya ang kanyang pagdududa. Hinayaan niyang lamunin siya ng multo ng kanyang nakaraan. Tumayo siya at sinuntok ang pader, hindi iniinda ang sakit. Bakit hinayaan kong mangyari to? Bulong niya sa kawalan. Tumingin siya sa bintana at nakita ang papalayong anino ni Lyra, naglalakad sa gitna ng ulan, nag-iisa at walang patutunguhan. Ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Nakarating si Lyra sa maliit at masikip na inuupahan nilang kwarto. Basang-basa. Nanginginig sa ginaw at sa sakit. Humiga siya sa banig at niyakap ang kanyang sarili, sinusubukang hanapin ang init na ninakaw ng gabing iyon. Nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito, ang boses ay paos. Hello? Ito po ba si Lirabel Santos? Pamilya po kayo ni Elena Santos, tanong ng isang boses sa kabilang linya. Biglang kinabahan si Lyra. Opo, ako po. Anak niya po ako. Bakit po? Isang saglit na katahimikan bago nagsalita ang nasa kabilang linya, isang boses na puno ng pag-iingat at pag-aalala. Santos, kailangan niyo pong pumunta dito sa Lucas Hospital. Ang nanay niyo po, si Imrek Santos, she had a massive heart attack. Huminto ito sandali. Kailangan na siyang operahan agad pero hindi nakatulog si Mon ng gabing iyon.
Ang imahe ni Lyra na naglalakad sa ilalim ng ulan ay tila isang multo na hindi umaalis sa kanyang isipan. Ang kanyang kwarto ay naging isang kulungan, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng babaeng pinalayas niya. Kinaumagahan, para siyang zombie na gumagalaw sa loob ng mansyon. Ang mga kasambahay ay umiiwas sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkadismaya. Alam niya kung ano ang iniisip nila. Hinusgahan niya ang isa sa kanila. Habang umiinom siya ng kape sa kanyang opisina, pumasok si Aling Nita. Hindi ito kumatok. Naglakad ito papalapit sa kanyang mesa at may inilapag na isang maliit na bagay. Isang butons. Isang itim na butons na may kakaibang disenyo, tila gawa sa perlas. Ano to, Aling Nita? Tanong ni Mon, walang ganang tumingin. Naiwan po iyan malapit sa pwesto ni Lyra kagabi, sa tabi ng bag niya, sabi ni Aling Nita, ang boses ay matatag. Hindi po kay Lyra yan, sir. Wala po siyang damit na may ganyang kamahal na butons. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Mon. Pero si Ma'am Imelda po, yung suot niyang blazer kagabi may kulang na isang butons. Natigilan si Mon. Tinitigan niya ang butons. Biglang nagliwanag ang kanyang isipan. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang biglaang pagdating ni Imelda. Ang pagpapakilala kay Clarice. Ang perpektong tiempo ng pagkawala ng relos. Ang mga text message na napakadaling pekehin. Isang bitag. Tama si Aling Nita. Isang napakagandang pagkakagawa na bitag. At siya, ang matalino at aruganteng sihi, ay nahulog dito ng walang kahirap-hirap. Isang matinding galit sa sarili ang bumalot sa kanya. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Dahil ngayon lang po kayo handang makinig, sir, mahinahong sagot ni Aling Nita bago tumalikod. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mon. Tinawagan niya ang kanyang security head. Ipul mo lahat ng TV footage kagabi sa ballroom. Lahat. I check mo kung may na-delete. I want it recovered. Now. Mabilis siyang kumilos. Habang hinihintay ang resulta, sinubukan niyang tawagan ang numero ni Lyra, ngunit hindi na ito makontak. Nag-aalala, tinawagan niya ang lahat ng kaibigan nito na alam niya, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumalaki. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Lyra. Ang puting pader ng ospital ay tila sumisipsip sa lahat ng kulay ng mundo. Nakaupo si Lyra sa labas ng AC, ang kanyang katawan ay manhid, ang kanyang isip ay blanko. Ang sinabi ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Massive heart attack, critical ang kondisyon, kailangan ng operasyon. Wala na po kaming pera, Dosi, iyon ang naisagot niya, ang boses ay basag. Lumabas ang doktor mula sa AC at lumapit sa kanya, ang mukha ay seryoso. Santos, ang nanay niyo po gusto kayong makausap. Hinahanap niya kayo. Nang pumasok si Lyra sa silid, parang piniga ang kanyang puso. Ang kanyang nanay Elena, na palaging malakas at masayahin, ay nakahiga ngayon, napapalibutan ng mga makina na tumutunog sa bawat paghinga. Ang mga mata nito ay bahagyang nakabukas, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Anak T. Mahinang bulong ni Nanay Elena, inaabot ang kanyang kamay. Naihuwag po kayong magsalita. Magpagaling po kayo, umiiyak na sabi ni Lyra. Mahigpit na hinawakan ang kamay ng ina. Makinig ka, anak, wala na akong oras, sabi ni Nanay Elena, umuubo. May kailangan kang malaman. Isang lihim na tinago ko para protektahan ka. Huminga ito ng malalim. Hindi kita tunay na anak, Lyra. At ang pangalan mo ay hindi Lirabel Santos. Natigilan si Lyra. Nay, ano pong sinasabi niyo? Ang tunay mong pangalan ay Arabella. Arabella Montenegro. Montenegro. Ang pangalan ay pamilyar. Isang makapangyarihang pamilya na matagal nang nawala sa sirkulasyon, mga karibal noon ng mga De La Cuesta. Ang mga magulang mo sina Don Ignacio at Doña Isabel namatay sila sa isang aksidente. Sa kotse 20 taon na ang nakalipas, nagpatuloy si Nanay Elena, ang boses ay pahina ng pahina. Pero hindi yon aksidente. Plinano yon. At ang nagplano ang taong iyon ay ang tiyahin mo si Imelda. Gumuho ang mundo ni Lyra. Si Imelda hindi lang basta masama. Isa siyang demonyo. Ako ang yaya mo noon, Arabella.
Bago sila umalis, ibinilin ka sa akin ng nanay mo. Nang malaman ko ang nangyari, itinakas kita. Pinalitan ko ang pangalan mo para iligtas ka. Para hindi ka niya mahanap. Kumuha si Nanay Elena ng isang maliit na susi mula sa ilalim ng kanyang unan. Ito, buksan mo ang security deposit box, sa pangalan ko nandoon lahat ng papeles, ang birth certificate mo, ang katibayan. Ang mga mata ni Nanay Elena ay nagsimulang pumikit. Anak, maging matapang ka. Bawiin mo ang sayo. Mabuhay ka para sa akin. Nay, wag po. Wag niyo po akong iwan, sigaw ni Lyra, ngunit ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay ay unti-unting lumuwag. Ang tuloy-tuloy na tunog mula sa heart monitor ang sumagot sa kanya. Ramon. Sir, na-recover na po namin ang deleted file. Mabilis na pinanood ni Mon ang video sa kanyang laptop. Ang video ay malinaw. Nakita niya si Imelda na palihim na lumalapit sa pwesto ng mga bag. Nakita niya kung paano nito kinuha ang relos mula sa sarili nitong bulsa at maingat na inihulog sa bag ni Lyra. Isang matinding galit ang sumabog sa dibdib ni Mon. Tama ang lahat ng hinala niya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang private investigator na inupahan niya kanina lang. Sir, natunton ko na po si Ina Santos. Nasa DeFu Lucas Hospital po siya. Ang nanay niya po, dinala sa IHIT kaninang madaling araw at I'm sorry to inform you, sir. Binawian na po ng buhay. Parang isang balde ng yelo ang ibinuhos kay Mon. Si Lyra. Nag-iisa ito ngayon, pasan ang sakit ng pagkawala ng ina at ang sakit na idinulot niya. May isa pa po, sir, sabi ng investigador. May record po kami ng bisita sa IHIT bago pumanaw ang pasyente. Isang Imelda Rosales. Nanlaki ang mga mata ni Mon. Naintindihan niya ang lahat. Alam ni Imelda na malapit nang mamatay si Aling Elena at malamang ay sasabihin ito ang katotohanan. Pumunta ito doon para patahimikin si Lyra. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas, ang puso niya ay kumakarera. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang iligtas si Lyra. Lyra Climax. Nakatayo si Lyra sa ospital, yakap ang sarili, wala sa sariling nakatingin sa puting pader. Wala na ang kanyang ina. Wala na ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya. At siya pala si Arabella Montenegro. Isang pangalan na walang kahulugan sa kanya. Kawawa ka naman, pamangkin. Lumingon si Lyra. Nakatayo roon si Imelda, may isang malademonyong ngiti sa labi. Narinig ko ang nangyari. Nakikiramay ako, sabi ni Imelda, lumalapit. At narinig ko rin ang huling habilin niya. Sayang, dapat pala ay mas binilisan ko. Ikaw, G. Nanginginig na sabi ni Lyra. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Technically, aksidente iyon, tumawang sabi ni Imelda. Isang napakagandang aksidente. At ngayon, kailangan ko na lang tapusin ang sinimulan ko. Walang Montenegro na dapat mabuhay. Lalo na kung ang lahat ng yaman ay mapupunta lang sa isang hamak na katulong na tulad mo. Habang nagsasalita, unti-unting may inilalabas si Imelda mula sa kanyang bag, isang bagay na kumikinang. Isang maliit na patalim. Napaatras si Lyra, ang likod ay tumama sa pader. Wala na siyang matatakbuhan. Ang takot ay bumalot sa kanya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Imelda, ang mga mata ay nanlilisik. Gagawin kong mabilis lang. Para magkasama na kayo ng tunay mong ina. Itinaas ni Imelda ang patalim. Pumikit si Lyra, naghihintay sa sakit. Imelda! Itigil ay. Isang malakas na sigaw ang umalinggaw sa pasilyo. Dumilat si Lyra. Nakita niya si Mon, tumatakbo palapit sa kanila, ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Natigilan si Imelda, ngunit isang segundo lang. Dala ng desperasyon, sumugod ito papunta kay Lyra, iwinasiwas ang patalim. Ngunit bago pa ito tumama, isang katawan ang humarang sa kanya. Niyakap siya ni Mon ng mahigpit, tinalikuran si Imelda, at sinalo ang saksak. Kung hindi mapapasa akin ang yaman ng Montenegro, humiyaw si Imelda na parang nababaliw, mas mabuting mamatay na lang tayong lahat. Ang tunog ng sirena ng pulis at ambulansya ang pumuno sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ang sandali ng karahasan ay mabilis na napalitan ng organisadong kaguluhan.
Nakatayo si Lirabel, hindi si Arabella, sa isang sulok, nanginginig pa rin, habang ginagamot ng mga paramedic ang sugat sa braso ni Mon. Ang saksak ni Imelda ay hindi malalim, isang galos na dumugo ng husto dahil sa biglaang pag-atake, ngunit hindi ito nagbabanta sa kanyang buhay. Ang mas malalim ay ang sugat sa puso nilang dalawa. Dinampot ng mga pulis si Imelda, na ngayon ay nagwawala at sumisigaw ng mga walang katuturang bagay. Ang kanyang maskara ng pagiging sopistikada ay tuluyan ng natanggal, inilalantad ang nababaliw at desperadong babae sa ilalim nito. Habang dinadala siya palayo, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Arabella. Walang pagsisisi, tanging puro at dalisay na galit. Sa sandaling iyon, alam ni Arabella na tapos na ang lahat. Malaya na siya sa anino nito. Nang matapos gamutin si Mon, lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng sarili niyang dugo, ang kanyang buhok ay magulo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Arabella dati, isang malalim, masakit at lubos na pagsisisi. Lera. Arabella. I'm sorry, sabi niya, ang boses ay basag. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. I'm so sorry. Tumingin lang si Arabella sa kanya. Ang galit na dapat sana ay nararamdaman niya ay wala. Ang sakit ay naroon pa, ngunit natatabunan ito ng pagod. Pagod na sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit. Tumango lang siya, isang maliit na kilos na hindi alam ni Mon kung nangangahulugan ng pagpapatawad o pagtatapos. Lumipas ang mga linggo. Ang balita tungkol sa pagbabalik ng nawawalang tagapagmana ng mga Montenegro at ang mga krimen ni Imelda Rosales ay sumabog sa buong bansa. Si Arabella, sa tulong ng mga abogado na kinuha ni Mon, ay dahan-dahang inaayos ang kanyang bagong buhay. Ang security deposit box na iniwan ng kanyang nanay Elena ay naglalaman ng lahat ng kailangan niya, ang kanyang tunay na birth certificate, mga titulo ng lupa, mga stock certificate, at isang sulat mula sa kanyang tunay na ina, puno ng pagmamahal at mga pangarap para sa kanya. Ang pamilya de la Cuesta ay nagtungo sa burol ni Nanay Elena. Si Don Ricardo, ang ama ni Mon, ay personal na lumapit kay Arabella. Isang lalaking kilala sa kanyang pagiging matigas at arogante, ay yumuko sa harap niya. Hisha! Engas Montenegro, sabi nito, hirap hanapin ang mga tamang salita. Wala akong karapatang humingi ng tawad, ngunit gagawin ko pa rin. Ang pamilya namin ako ay naging bulag sa katotohanan. Hinusgahan ka namin base sa iyong katayuan, at iyon ang pinakamalaki naming pagkakamali. Patawarin mo kami. Tinanggap ni Arabella ang kanilang paumanhin, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ngunit si Mon, hindi niya muna kinausap. Binigyan niya ito ng espasyo, at binigyan niya ang sarili ng panahon. Kailangan niyang hanapin kung sino si Arabella Montenegro nang walang anino ni Lira Santos at nang walang komplikasyon ng nararamdaman niya para kay Ramon de la Cuesta. Isang hapon, nagpunta siya sa luma at abandonadong bahay ng mga Montenegro. Ang bahay ay malaki at puno ng alaala, ngunit nalulunod ito sa alikabok at kalungkutan. Habang nakatayo siya sa grand foyer, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Simon! Hindi ito lumapit ng husto. Nanatili itong may distansya, isang pagpapakita ng respeto sa espasyong hinihingi niya. Hindi ako naparito para humingi ulit ng tawad, mahinang sabi ni Mon. Naparito ako para sabihing maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Kahit hindi mo na ako kayang patawarin. Maghihintay ako para patunayan sa iyo na ang nararamdaman ko ay totoo, at wala itong kinalaman sa pangalan mo o sa yaman mo. Humarap si Arabella sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod ngunit may pag-asa. Alam mo, Mon, sabi niya. Pinatawad na kita noon pa. Noong sandaling handa kang masaktan para protektahan ako. Pero ang mas mahalaga, natutunan kong patawarin ang sarili ko. Sa pag-iisip na hindi ako karapat-dapat, sa paniniwalang habang buhay akong magiging maliit. Lumapit siya rito. Natagpuan ko na kung sino ako. Hindi dahil sa pangalan o sa pera. Kundi dahil sa lakas na ibinigay sa akin ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko. 6 na buwan ang lumipas. Si Arabella Montenegro ay hindi na nagtatago sa anino.
Itinatag niya ang Elena Santos Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga kababaihang nakaranas ng abuso at nagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Siya ay naging isang boses ng pag-asa, isang simbolo ng katatagan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng isang charity event, isang pamilyar na bisita ang dumating. Simon! Hindi na siya ang aroganteng Vicky na nakilala niya. Ang kanyang mga mata ay mas malumanay, ang kanyang ngiti ay mas totoo. Wala siyang dalang bulaklak o regalo. Ang dala lang niya ay ang kanyang sarili. Napakaganda ng ginagawa mo rito, sabi niya, tinitingnan ang masayang paligid. Salamat, sagot ni Arabella. Sinusubukan kong bigyan ng halaga ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Nagkatitigan sila, ang lahat ng hindi nasasabi ay naunawaan sa kanilang mga mata. Lumapit si Mon, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko minahal si Arabella Montenegro, ang heredera, sabi niya. Minahal ko si Lera. Ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga. At siya pa rin ang babaeng mahal ko hanggang ngayon. Hinawakan ni Arabella ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nakakapagpanatag. At minahal ko ang lalaking nakakita sa akin, kahit noong ako mismo ay hindi makita ang sarili ko. Magkahawak kamay silang lumabas ng event hall at pinanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit, kasinungalingan at pagdududa. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang yaman, mas totoo kaysa sa anumang pangalan. Isang pag-ibig na binuo hindi sa perpektong simula, kundi sa lakas na malampasan ang basag na wakas. At dito po nagtatapos ang makulay at puno ng pagsubok na kwento ng pag-ibig ni na Arabella at Ramon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Salamat sa pagsama at pagsubaybay sa paglalakbay ni na Lira at Mon, mula sa kanilang magulong simula hanggang sa matamis na wakas. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat pag-asang kanilang pinagdaanan. Naging bahagi na rin sila ng aking mundo at naging isang karangalan na bigyan sila ng boses at kwento. Ang kwento ni Arabella ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalan o yaman, kundi sa tibay ng puso at kabutihan ng kalooban. Ito rin ay kwento ng pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating sarili. At sa huli, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang babaunin ninyo mula kina Arabella at Mon? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa aming mga manunulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod, ang inyong manunulat,